Maayong buntag sa tanan na sa atong online morning devotion nga gahimuon matag sa isa buntag no kay nagpabilin pa ang atong moto nga seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto us. Come on, let's start the day right by worshiping our God. I just want to thank you for all you've done. I just want to praise you of who you are. In your holiness and righteousness, faithfulness and mercy, I worship you, Jesus, my Lord. I just want to thank you for all you've done. I just want to praise you of who you are. In your holiness and righteousness, faithfulness and mercy, I worship you, Jesus, my Lord. With breath and live, because you died, you made us strong. When you rose again, ascended on high. When you build our faith, what a glorious day to wait upon you coming back. Oh, I just want to thank you for all you've done. I just want to praise you of who you are. In your holiness and righteousness, faithfulness and mercy, I worship you, Jesus, my Lord. We breathe and live, because you died, you made us strong. When you rose again, ascended on high. When you build our faith, what a glorious day to wait upon you coming back. Hallelujah, hallelujah, Jesus is coming back again. Hallelujah, hallelujah, Jesus is coming back again. Hallelujah, hallelujah, Jesus is coming back again. Ooh, hallelujah, hallelujah, Jesus is coming back again. Jesus is coming back again. Oh, Jesus is coming back again. Oh, hallelujah. We give you praise, we give you glory. Hallelujah, Jesus. We exalt your name, for you are worthy, worthy of all honor and glory. Oh, yes, Lord, thank you kayo Ginoo sa imong pagpukaw ka na mga man o imong pangipabuka ang among mga mata nining sa kabuntag, Lord. Ipagula pa nimo ang among mga tingog o kabaton pa mi Ginoo kusog Ginoo nga
makabangon kami o makahimo kami ni ini nga buhaton. Lord, thank you kayo san pa sa kalidad malinaw hinanok ng katulog nga imong i-provide kanamo tibok gabi o Lord, o sa imong paghatag ning laing mataw nga adlaw nga Wednesday nga opportunity alang kanamo Ginoo nga makapadayon sa pagkinabuhi Kristohanon. Lord, thank you kayo nining tanan Lord san pa sa exhortation nga among paghisgutan karon o God. Salamat kayo padayon ka makiguban kanamo Lord sa matag adlaw ang hadalay kag Lord sa walay katapusan. Dawata ang among mga pagpasalamat, dawata ang among mga pagdaig, mga paghimaya o God, pinaagi sa gamahanan nga ngalan ni Ginoong sa Kristo nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, naana sabta sa pagpakli na sa balaang kasulatan no diha sa chapter sa Mark kagahapon no, yesterday morning nagisguta sa chapter 14 and 15. So naapata karon sa 15 kay atong hisgutan padayon nato hisgutan ang nahisgutan nato kagahapon no nga naghisguta mahitungod sa pagpasapasa kang Ginoong Hesus during sa trial period no, sa trial court, klase-klase nga court ang pasapasahan kang Ginoong Hesus. So nga focus ta karon kang Poncio Pilate no, Poncio Pilato nga kay siya man ang naghatag og final judgment yun kang Ginoong Hesus to he turned over the Lord Jesus Christ to the Jewish soldiers and leaders no, to be crucified no nga para i-crucify na. So the final judge he made the final judgment. Atong tan-aw na ang kinsagid si Pilato no. Si Pilato during this time, he is the governor no. He is the Roman governor sa Judah. Tungod kay siya ang kanang Roman governor, kuan siya kanang he has all the power, so supposed to be because he has all the power to acquit no, to acquit the accused no, o nasa iya ang kagahuman nga because during the time sa kaning feast of basta dunay feast nga mahitabo no, naiusa ka makasasala nga buhian. Unya kaning si Pilato ang naa sa iyang within his power, siya ang mag-decide kung kinsa nga makasasala, kinsa nga sinners ang buhian. So nakita nato nga really he has all the power. So kung tanaw nato pwede gid niya pwede niya buhian i-acquit si Ginoong Hesus kay especially nga nakita niya nga walay sala, innocent si Ginoong Hesus, but nakita nato diri no atong tan-awon, nakita nato nga wala niya gigamit ang iyang power sa iyang posisyon. Kaya ang iyang posisyon, he has that power no nga muhatag og pardon no para ba sa kaning presidente nga naa siya kagahuman nga mo pardon no. He has all the power to give pardon to a prisoner no. For example kung kanang para karon na may death sentence no, life sentence, ang presidente na ay kagahuman nga mo pardon no. So during the time of Pilate naapod siya ana nga klase nga kagahuman no, but he never used it. Why? Nganong wala niya gamita in spite of the warnings. Kaya nakita ba nato no in the past verses nga ang iyang asawa mismo nag-warn gid sa iya nga dili manginlabot anang pagdesisyon nga apat yun si Ginoong Hesus kay walay sala lagi si Ginoong Hesus. Gahilak pa gani ang iyang asawa no nga naghatag og warning kaniya. Nakita nato din hino nga ang iyang asawa gyud ang nakita sa asawa ngayon sintis Ginoong Hesus mo nang iyang gi-warningan ng iyang bana nga si Pilato nga ayaw gyud no, do not make a final judgment ana nga tao kay inosente na siya nga tao. So ingon ana, but there are two things no kaning makita nato nga naa kang Pilato og kining duha ka butang nga naa kang Pilato nga kinaiya no, naa kani duha ka butang nga naa kang Pilato nga kinaiya naapod ni sa mga tao karong panahon nga
pag naa bitaw sa murag naa na sa kanang situation nga murag ma-sandwich na ka, nga lisod na kay i-decide, lisod na kay mohimo og desisyon in favor of the Lord, kanang murag muhimo ka desisyon pabor sa Ginoo, pabor ba sa tao, maglisod na dayon ta. So ni ani nga kinaiya sa ato, kani nga kinaiya ni Pilato, ni gyapon ni sa ato nga panahona karon. So mas maayong ma-aware ta ani nga klase nga kinaiya ni Pilato para dili nato maawat ning niya nga when the time comes, no, maabot ang panahon nga marag ma-sandwich ta nga maglibog na taon sa akong pagdesisyon, kini ba nga desisyon in favor of God, in favor of the Lord, o kini ba nga desisyon akong himuon in favor ba ni sa tao, pabor ba ni sa tao, kini akong himuon nga desisyon karon, o pabor ba ni sa Ginoo, kini akong himuon nga desisyon karon. So duha ka butang nga nakita nato diha kang Pilato nga kinaiya. Una, kaning he wanted to please, kanang man pleaser siya, no, he wanted to please the crowd, he wanted to please the people, gusto niya i-please mo nang bisan muna siya ang permiro nga nakita nato, man pleaser siya, no, kay in spite of the warning, no, in spite nga giwarningan siya sa asawa nga inosente kanang atawhan, wala na siya sala, ayaw gyud pagpangilabot ana, ayaw pag himo final decision kay ikaw ang iduot sa mga kauban nimo nga mga Roman governor. So tuod man, no, iduot gid siya di ba, gipasa-pasa, gibalik na pud sa iya, di ba, o nagsugod kang Anas, gidala kang Kaipas, nga gihatod kang Pilato, gikan kang Pilato, gibalik ni Pilato kang Kaipas, nga gikan kang Kaipas, gibalik na sad kang Pilato, gikan kang Pilato, gihatag na pud ni Pilato kang Herodes, no, gikan kang Herodes, gibalik na pud kang Pilato. So finally dito gid si Pilato gid ang muhimo final decision. He has no choice, especially nga naa siya heart nga man pleaser. So man pleaser gid siya. So though he has that conviction, he has that power. So murag kita ba, though we have that conviction, we have that authority and power, no, to please the Lord, no, kanang rather than pleasing men, pero most of the time ang tawa ang pabor sa tao ang atong gakahimo kaysa making decision in favor of the Lord. So munang diha taga kapalpak. So morning nahitabo kang Pilate nga though he was aware that the Lord Jesus Christ is innocent, no, especially nga gibak-apan sa iyang asawa, no, wala kana bitong mas labaw niya gihatagan o kuan ang iyang kaugalingon. He is a man pleaser, no, he is a man pleaser. So mas labaw niyang gi-care ang mga unsay isulti sa tao kaysa unsay isulti sa iyang asawa, no, iyan ana kaysa unsay isulti sa Dios kaniya. So ingon na ang natong nakita kang kadang lesson to learn, nakita nato kang Pilato nga when we come to the point nga murag padesisyon gid ta in favor sa Ginoo, in favor sa tao, kay time will come nga pag abot ta sa Great Tribulation, no, pag abot ta sa Great Tribulation, papilion man ta Kristo o kanang Kristo imo o kanang Kristo or kinabuhi ana lugar. So kung piliun nimo si Kristo, putlan mo kag ulo na inana, no, sa saliday na kung piliun nimo si Kristo, patyon ka. Pero kabalo gid ta nga atong kinabuhi, wala man ini nga kalibutan to man sige ngarian sa langit nakaangkor no nga atong kinabuhi. So nakakita ta anak nga kanang anak nga salida katong Left Behind nga movie nga kutob sa mo pili kang Kristo, patyon gyud. Pero ang dili mo pili kang Kristo, dili patyon. So makapadayon sa pagkinabuhi ni nga kalibutan, makapadayon sa lihok-lihok ani nga kalibutan. So karon pa lang daan atong traino ang atong i-train nato ang atong kaugalingon nga when there are times nga murag sandwich ta sa mga situation nga murag lukong na ta ba nga we need to have a decision, we need to make a decision, we need to have a choice, no, in favor of God rather than in favor of men. Atong anaro na to kagalingon nga pilion ginato si Lord, pilion ginato si Jesus, no, kay si Pilate wala niya pili in spite sa warning nga gihatag
sa iyang asawa. So aside from ang kani lesson to learn gini nato nga dili kita mang man pleaser kay si Pilato man pleaser kay siya unya kana bitong nag-care gid siya sa unsay isulti sa mga tao. Siguro karong panahon na tungod kay ang mga tao nagbutar gid sa iya, ang mga tao nagbutang sa iya diha sa posisyon. So maglisod siya nga pakyason ang mga tao, no. So ang mga tao grabe ang alsa sa mga tao nga mura bitaw ang ila bitaw gi-accuse nga patyon ibabaw sa krus pinangas panglansag sa krus murag rebelde ba nga crucify him ana murag sige ni Jesus during the time murag gid siya mura siya rebelde against the Roman government, no. Murag rebelde siya during the time murag something nga murag inana ang accusation during the time o may makita nga sala gid kang Ginoong Jesus, but murag gi-accuse nila nga mura siya o rebel against the Roman government during the time, no. But actually, no, ang mga Jewish leader during the time, Roman government during that time, actually nibati sila tungod kay nabaniog naman na popular na si Ginoong Hesus tungod sa iyang pagpangayos mga balatian, pag daghan na kay gihimo ni Ginoong Hesus nga ministry, no. He healed the sick, gipakaunang mga tao unya ang mga ang na demon possessed iyang gipang cast out daghan. So nahimong popular si Ginoong Hesus during the time na ila nabaniog. So it was a threat to the Roman government. It becomes a threat. Mura bitaw hulga para sa ilang nga, uy, di na ta sikat ani, kay siya na mamahimong sikat. Ana, no? Kay nabaniog naman ang istorya nga, uy, na tao nga kanang nakaayo sa mga balatian, na tao nga inana. So, the reason actually, kay wala may makita nila nga sala. So, the reason actually kung atong tanaon, ilag yung i-accuse si Ginoong Hesus. Iduot gid nila si Ginoong Hesus because for them Jesus Christ become a rebel to their Roman government, to the Jewish leaders during that time, no. Kay imbati sa Jesus Christ has become a threat to them, no. So muna siya nga mga rason nga iduot gyud nila si Ginoong Hesus. So ang ikaduha nga kinaiya nga nakita nato kang Pilato nga kanang mamahimo nato nga kanang lesson to learn, no. He respected men rather than respected God, no. And his wife, no. Man pleaser siya unya he respected men, he respected the people more than he respect God, no. So ingon ana ang kinaiya. And the third, he obey the people, no, the rather than obeying God. Munang tulo ka butang nga man pleaser siya unya din kanang ga-respect siya sa mga tao unya ikaduha ga-obey siya sa demands sa mga tao inana. So when times come nga kanang bitong murag ibutang ta sa murag i-sandwich ta where to obey, whom to obey, no, where to respect, whom to respect, no, inana, whom to please, where to please, ana lugar muhimo gid ta og desisyon nga lig-on nga dapat ang pahimuton ako Ginoo ra gyud, dapat ang respetuhan ako ang Ginoo ra gyud, dapat ang i-obey nako ang kang Lord ra gyud nga kwan. So in ana baka nang munang kinaiya ni Pilato nga nakita nato. He is a man pleaser, is a respecter of man. He obeyed the demands of the people. That's why nga bisan gahilak niya sa bisan ang warning sa ang asawa gamit man ang asawa nga mo warn gyud nga kanang dili gyud mohimo og judgment against Jesus Christ, no. But naghimo gyud gihapon siya og hukom diha kang Ginoong Hesus for Jesus to be crucified. So bisan pag ibutang natong nanghunaw siya, no, nanghunaw siya, pero kading kuan lang to preserve his kading kuan lang kanang ang iya na lang nga kuan adto kana bitawng ang iyang sa tawag ana ang iya na lang
reputation during the time iyang preserve. That's why nanghunaw siya, nanghugas siya kamot, pero actually he's a man pleaser, no? Kadang bisan unsaon niya naghimo na siya desisyon nga i-crucify gid si Ginoong Hesus. So kung sa kay gibati sa iyang asawa no during the time nga kanang gi-warn siya sa iyang asawa pero gihimo lang gihapon siya sa desisyon. So in spite of the warning kay ngano ang warning sa iyang asawa nakita nato una sa tanan siya mismo nakaibalo no na sa verse 10 makita nato for he perceived that it was out of envy that the chief priest had delivered him up, no? Nakita niya, no? Yan na-perceive, na-discern niya. Nakita niya, nasabtan niya nga out of envy, running gibati sa mga Jewish leader during the time, Roman government, out of envy. Kana bitong nabati nila nga, Jesus Christ become a threat to them nga murag hulga mga sikat siya nya daw bi ang atong mga balaod di man niya gatumanon balaod sa yuta na kay nagtuo sila nga kuan gyud kanang sayop gyud ang paghimo ni Ginoong Hesus labi na sa atong mga previous chapter no nga si Ginoong Hesus nagtudlo mahitungod sa puasa, mahitungod sa kapasayloan, inanaong niya, gahimo siya sa pagpangayos sa mga masakiton, even during Sabbath day, anak daw. So, ang gobyerno during that time, nakutaw sila, murag na threat sila sa maong kuan. So, Jesus Christ has become a threat to them and nahimo sad nga threat to their popularity. Kay mas labaw na kuan si Ginoong Hesus sa una, mas sikat siya kaysa mga government during that time. No, so munang nahitabo diha sa verse 10, kita kaayo, sabtan kaayo ni Pilato, no. So dinhi ang ikaduha nga nakita nato dinhi usab nga nakita nato diri sa 15, no. Nakita nato sa 15 nga man pleaser gid siya sa 15 nato makita. So Pilate wishing to satisfy the crowd, no, wishing to satisfy the crowd. Subot pa sabot, he is a man pleaser. He respected people rather than respected God. He obeyed the demands of the people rather than obeying the Lord. So muna siya ang lesson to learn nga nakita nato dinhi sa atong gibasa nga gisugdan nato kagahapon ang chapter 14, 15 chapter 14 and 15 unya atong gitiwas karon kutob lang sa atong natakol diri sa 15 no nga gitiwas lang nato no. So mao na siya ang mga butang nga nakita nato in spite of the warning of the wife of Pilate, iya gyud gi-judge si Ginoong Hesus and he turned over Jesus to the people to be crucified. So mao na siya ang atong gikutlo is ang kinaiya ni Pilato nga kadang kita aware kita what is supposed to be done, what is right and what is wrong, what is true and what is false. Aware ta ana, but there are times nga i-compromise nato ang atong mga decision making in behalf of the majority, in behalf of the crowd, in behalf of the people. Unya maput into kaning sandwich ang atong loyalty sa Ginoo. No, munang mga butang nga atong kuan nga dapat ang atong loyalty naara gyud kang Ginoong Hesus, naara sa Dios, dili sa tao. Kay during this time si Pilate grabe gyud ang iyang pagrespeto gyud sa mga tao. Though he knows that Jesus Christ is innocent, especially nga it was confirmed by his wife nga innocent gyud si Ginoong Hesus, and his wife has given him a warning nga ayaw gyud. But in spite of that, naghimo gyud siya desisyon o naghugas siya sa iyang kamot, nanghunaw siya. But ang iyang pagpanghunaw for the sake na lang sa iyang reputation nga inaana no kanang usay kita tayo dada punta kanang we wanted to preserve our reputation. That's why ibutang nato sa ataw-ataw ang atong mga decision making in favor of the Lord. No, say dito mapaingon sa pabor sa tao ang atong mga decision making rather than the favor
of the Lord. So muna siya mga igsoon, grabe gid ang mga kanang this one thing nga bantayanan kay nato ng mga Kristohanon kay dapat anad-anaro nato atong kaugalingon nga lig-on ang atong baruganan kay moabot man gyud ang panahon nga great tribulation nga kanang black and white papilion gyud ta, Kristo o kinabuhi. Kristo kinabuhi niya kabalo bigit nga atong kinabuhi wala man nakaangkor ani nga kalibutan na tuwa man sa langit ang atong kinabuhi kay ang kinabuhi nato ani nga kalibutan temporary gyud, lumalabay lang gyud, pero ang kinabuhi nato sige ngarian sa langit uban kang Ginoong Hesus is eternal, everlasting life. Amen. At nga natay na ko to karon no o mag-abot labing balaan gamahanan may gumaon dagito na mong amahan. Nagapasalamat kami kaayo Ginoo sa pag-exhort nimo kanamo o pag-warn kanamo Ginoo nga mamahimo namong kapanaminan Ginoo si Pilato Lord nga sa pag-abot sa panahon Ginoo nga masandwich usab kami nga to make a choice Lord. Muhimo kami in favor sa imo dili in favor sa tao God. Basta salamat ug salamat kaayo ni ining tanan dalaygon ka gid Lord sa balay katapusan naman. Lord, dungog gimaya imuha ra gyud Lord. Lord, nagaampo sa kami sa mga kaigsunan karon manarbaho sa office pribado o publiko nga imo silang tagan og kusog katakos Ginoo kagaan sa pagdumala sa ilang trabaho Lord, kalipay sa pagdumala sa ilang trabaho, knowing that you are always on their side Lord, na akakanunay uban kanila o God. Bisan pa man sa mga estudyante Lord, among gipray nga sa kanunay Ginoo mag-provide kagyud kanila kusog katakos strong comprehension Ginoo nga makapasar sa exam sa mga lesson masabtan Ginoo provide kag pambayad sa mga tuition mga expenses sa school. Bisan pa gipray usab namo Lord ang mga kaigsuuna namong mga teacher Ginoo di sayon ang teacher tungod kay daghang kabataan ang i-handle sa classroom taga isab sila kusog katakos Ginoo kaalam sa pag-handle sa mga estudyante mga pupils o God. Ubani ang mga preschooler nga mga kabataan Ginoo mga elementary, high school, college o God nga ilang pagadumalahon. Mga kaigsunan usab namo nga naay online nga trabaho Lord, tabang usab sila Ginoo taga silang kaalam Ginoo pagdumala sa ilang trabaho di sa online ug tudloy sila pag-honor kanimo Lord sa ilang online usab nga trabaho. Bisan pa man sa mga kaigsunan usab nga naay mga business nga gipang-manage Lord, tabangi sila nga mag-asenso sila sa ilang business. As long as they continue to honor you Lord sa ilang business nga mahimaya ka, matuboy ka, mapasidunggan ka sa kanunay. Dalaygon ka gid Lord sulay katapusan naman, dawata nga among mga pagpasalamat Lord, dawata nga among mga pagdaig, mga pagpanugyan, ining adlaw Lord sa matag sa namong kinabuhi. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen. God bless us all until next morning.